Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning at huwag po tayo makakalimot. Una sa lahat, ano man ang dapat nating gawin, magtagubilin muna po tayo, manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, kami po ay bumabati sa inyo na isang Good Morning! It's time to rise and shine. Mamaya po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid mula po sa Iloilo upang alamin kung sino po ang ating sama-samang sasaklolohan dyan po sa dako na yan na ating mga kababayan. Babalikan po natin mamaya yung atin pong mga kapatid mula po sa MCGI sa dako po ng Iloilo. Yan, maayong aga sa lahat po ng mga kababayan nating nakasubaybay sa atin sa dako po ng Iloilo. Samantala, tayo muna po ay bibigyan ng isang masarap na merienda. Tuturuan tayo kung paano bang ihahanda itong malunggay balls. Paano nga ba itong ginagawa at ano ang naitutulong nito sa ating mga kalusugan? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasangbahay! Simulan natin ang araw na may masarap at healthy na recipe. Yes, ito ay isang bite-size na crispy sa labas, malambot at flavorful sa loob. Yes, at siguradong patok ito sa mga bata at matatanda. For today's episode, magluluto tayo ng malunggay balls. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Unahin muna natin ang sauce. Sa isang pot, pagsamahin ang water, soy sauce, oyster sauce, brown sugar, MSG, salt, ground black pepper, at cornstarch. Turn on the heat to medium, then haluin lang hanggang kumulo. Ilagay na ang red onion, garlic, at siling na buyo. Tuloy-tuloy lang ang paghalo for about 3 minutes hanggang lumapot. Then, set aside muna natin. Nagawin na natin ang malunggay balls mixture. Ilagay ang flour, cornstarch, baking powder, salt, yeast, onion powder, ground black pepper, chicken powder, at garlic powder, saka haluin. Tsaka idagdag ang carrot, spring onions, coriander leaves, malunggay leaves, water, at sesame oil. Haluin ulit. Then, let it rest for 30 minutes. After that, lagyan ng additional na 1 cup all-purpose flour. Mix ulit hanggang smooth. Then, ilagay sa isang piping bag. Sa kawali na may mainit na mantika, i-pipe natin paunti-unti ang mixture. Then i-fry hanggang maging golden brown. Hanguin and let it rest. Then serve and enjoy.
And just like that, luto na ang ating malunggay balls. May kasambahay, ang malunggay ay kilala bilang miracle tree dahil hitik ito sa vitamins at nutrients, kagaya ng vitamin A, vitamin C, at iron. Yes, at ang malunggay balls ay hindi lang masarap. Maganda din itong alternative sa mga nakasanayan nating mga snack balls. Yes. May gulay na at patok pa para sa mga bata. Correct ka dyan. Kaya tara, habang mainit pa, titikman na natin. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Excited. Isang deep. Magugustuhan ito ng mga bata. Sarap. For sure. Meron pong mga insektong mabilis lumipad at mayroong 360 degrees na vision. Papaano nga ba nila itong nagagawa? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Alam niyo ba na may pinakamatandang grupo ng insekto na halos hindi gaanong nagbago sa loob ng daan-daang milyong taon? Kaya tinatawag silang living fossils. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang nakatagong kaalaman at natatanging kagandahan ng isang nilalang. Halika at ating tuklasin. Ang mga dragonflies ay isang uri ng insekto na kabilang sa order na Odonata. Matagal na silang nabubuhay sa mundo at sila ay isa sa pinakamatandang uri ng insekto. Nag-e-exist na sila mula pa sa panahon ng mga dinosaurs. Humigit kumulang 300 milyong taon na ang nakalipas. Alam niyo rin ba na mayroong sinaunang giant dragonfly na umaabot ang wingspan hanggang 70 centimeters. Isa ito sa pinakamalaking lumilipad na insekto sa kasaysayan, ang Meganeura. Lumitaw ang mga dragonflies noong panahon ng Carboniferous period. Nabuhay sila kasabay ng mga sinaunang halaman at bago pa lumitaw ang mga dinosaurs. Lumipas pa man ang daan-daang milyong taon, sila ay hindi gaanong nagbago at nabubuhay pa rin sa kasalukuyan, kaya tinatawag silang living fossils. Kabilang sa pangunahing pamilya nila ay Eschnidae or hawkers, Gomphidae or clowntails, at Libellulidae or skimmers. Sila ay may tinatawag na compound eyes na binubuo ng humigit kumulang 20,000 to 30,000 tiny lenses. Napakalaki ng kanilang mga mata na halos sumasakop sa buong ulo. At dahil sa kakaibang structure ng kanilang mga mata, nakakakita sila sa halos lahat ng direksyon, kaya mayroon silang 360 degrees field of view. Bawat lenses ay kumukuha ng maliliit na bahagi ng imahe at pinagsasama-sama ito ng utak nila para makabuo ng isang malawak na view. Perfect ito para sa kanilang lifestyle bilang mabilis at aerial hunters. Hindi lang lawak ng paningin ang kanilang advantage. Mabilis din silang makakita ng galaw. Kaya mahusay silang manghuli ng prey habang lumilipad. Bihira lang silang maging biktima ng predators. Iba-iba ang kulay ng dragonflies dahil sa genes, light, age, gender, and environment. Lahat ng ito ay may purpose para sa survival at reproduction nila. Mahalaga rin ang function nila bilang ecological indicator at nakakatulong sila sa pagkontrol ng peste at pagpapanatili ng ecosystem. Sensitibo sila sa ultraviolet light, kaya mas detailed ang mundo para sa kanila.
Kaya naman naging inspirasyon ito ng science and technology through biomimicry, ang paggaya ng disenyo ng kalikasan upang matugunan ang technical problems na hinaharap ng mundo. Their unique flight's capabilities and sensory systems are being copied by the engineers and researchers to create more efficient, agile, and robust technology. Nakamamangha, hindi ba? Isa itong patunay na kahit lumipas man ang maraming taon, mayroong mga kaalaman na hindi naaabot ng simpleng pag-iisip lamang ng tao. Dahil sa agham na naging instrumento ay nasihit natin at natuklasan ang kamanghamanghang likha ng may lalang. Kahit paman, daan-daang milyong taon na ang nakalipas. Ito ang lalim at kagandahan ng kanyang wonders of creation. Alam niyo po ba na mayroong hormone sa ating katawan na tumutulong kontrolin ang asukal sa dugo at gana sa pagkain? Ito ang tinatawag po na GLP-1. Pero paano nga ba itong gumagana at bakit ito mahalaga sa ating kalusugan? Panoorin natin sa ating Now You Know. Karaniwan nating naririnig ang GLP-1, lalo na sa usapin ng diabetes at weight loss. Lalo na at isa sa mga usapin ngayon ang paggamit ng GLP-1 medicines. Pero ano nga ba ang glucagon-like peptide 1 o GLP-1 hormone at ang epekto ng mga injectable na ginagaya ang epekto ng hormone na ito? Ang GLP-1 ay isang natural na hormone na inilalabas ng bituka, lalo na pagkatapos kumain. Nakatutulong ito sa katawan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng insulin kapag mataas ang blood sugar, pagpapababa ng glucagon na nagpapataas ng blood sugar, pagpapabagal ng paglabas ng pagkain mula sa tiyan, at pagsignal ng utak na busog na kaya nababawasan ang gana sa pagkain. Dahil dito, mahalaga ang GLP-1 sa pagkontrol ng blood sugar, appetite at timbang. Nakatutulong din ito sa mas maayos na paggamit ng katawan ng enerhiya mula sa pagkain. Sa kasalukuyan, trending ang mga injectable GLP-1 medicines dahil sa epekto ng mga ito sa blood sugar control at weight management. Ginagamit ang mga GLP-1 receptor agonist medicines upang gayahin ang natural na GLP-1 hormone sa katawan. Maaaring makatulong ang mga ito sa pagpapababa ng blood sugar, pagbawas ng timbang, at sa ilang pasyente, pagpapababa ng risk ng heart disease. Ilan naman sa mga posibleng side effects ng GLP-1 medicines ay ang pagduduwal o pagsusuka, pagtatae o kaya ay constipation, kawalan ng ganang kumain, at kabag o pagsakit ng tiyan. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng GLP-1 medicines, kaya mahalagang kumonsulta muna sa doktor. Ang tamang paggamit nito ay makatutulong sa mas maayos na management ng diabetes at pangkalahatang kalusugan. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Madalas po ay nagkakaroon ng misunderstanding dahil hindi malinaw ang pagpapahayag. Pero papaano nga ba mas mapalilinaw ang ating komunikasyon? Panoorin natin sa atin pong You Can Do It. May ibang mga tao na maraming pasikot-sikot kung kumausap, na kung minsan, imbis na mapabilis ang pag-intindi, ay nauuwi lamang ito sa mas komplikadong usapin. Pero may iba rin naman na kaunti lang ang sinasabi o straightforward kung kumausap, pero may laman at mas naiintindihan.
Kaya ano ba ang mga tips to communicate clearly? Start with your main point. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang main topic? Dapat isipin mo na ito bago makipag-usap. Keep it simple and direct. Iwasan ang masyadong mahahabang sentences or malalalim na salita. Mas okay kung straightforward na lang itong sabihin. Be aware of the listener. Huwag puro salita lang ng salita. Importante rin kung naiintindihan ka. Kapag parang confused na ang iyong kausap, try to rephrase instead na ulitin lang. Use pauses. Hindi kailangan tuloy-tuloy kang magsalita. Dapat ay may konting pause para ma-process nila yung sinabi mo. Check for understanding. Tanungin mo sila kung gets ba nila or naiintindihan ba nila ang iyong sinasabi para maiwasan ang misunderstandings. Tandaan, clear communication is less about sounding smart and more about being understood. You can do it. Puntahan na po natin ang ating mga kapatid sa dako naman ng Iloilo at alamin po natin sino sa ating mga kababayan ng ating sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Iloilo. Rise and shine! Yes, Kuya Daniel, Rise and Shine. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo, kasama ang ating masisipag na Lambuyaw e-bikers. Sila po ay pumapasada dito sa Barangay Lambuyaw para may masakyan ng ating mga kababayan. Kasama ko po dito ngayon si Sir Rolly, ang kanilang Vice President. Sir Rolly, good morning po. Good morning, Kamusta po ang inyong pamamasada ngayon at sapat naman po ba ang inyong kinikita sa araw-araw niyo pong gastusin sa buong maghapon? Kahit mahirap, okay lang kasi ang sa amin lang makasalbigin sa mahirap at kahit Kahit okay paano lang. po may Fine, masakyan oo, po makasya, sila. okay. Yan po. Ngayong summer season o sa mainit na panahon po, paano po ninyo ginagawa ng paraan, lalo na kapag tirik yung araw o umuulan at pumipila pa po kayo? Oo, kahit maulan, mainit, pila kami para makasakay ang mga tao sa amin. So, kumbaga po, ginagawa niyo ng paraan, Oo, paraan na para, kahit sa kaunting oo. paraan, kahit hindi maayos Oo. yung panahon, ay may Okay kita pa pa rin po Oo, kayo. ito kayo. Okay po. Tamang-tama po sa mainit na panahon, may kaloob po si Kuya Daniel at ang ating MCGI ng waiting shed canopy. May kasama pa pong uniform at grocery items. Oo. Gaano po kalaking tulong po ito sa inyo at ano po ang inyong mensahe? Ang mensahe ko po, maraming salamat po sa inyo. Kahit mahirap kami, may nakita na nga nagtulong sa amin. Marami pong salamat. Yan po. Sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos Oo, at sa sa inyo. pagkakataon pong makatulong po sa inyo kahit sa maliit na bahagi po. Dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa inyong pakikipagkaisa na tayo'y maging maliliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. Sa atin po namang laban lang, tunghayan natin ang kwento ng isang OFW na nagpasyang umuwi na ng Pilipinas at sumubok magtayo ng negosyo para makasama at maitaguyod ang kaniyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Crystal Severino, 35 years old, nakatira sa 13 Martires, Cavite. Dati po akong OFW, taon 2013 hanggang sa Kuwait po is isa po akong waitress sa hotel. Then doon ko na rin po nakilala yung asawa ko ngayon. At nung nabuntis ako, doon na kami nag-stay na mag-for good na lang kasi sobrang silent ko magbuntis. Pag uwi namin sa Pilipinas, doon na nag-decide yung mister ko na hindi kasi sumasapat yung land-based na sahod. So,
Noong time kasi na yun, in demand yung pagsiseaman. So, nagbakasakali siya mag-training and pinalad naman po siya makapagbarko. Hanggang ngayon po, nakakasampa naman po siya. Nagpo-provide naman siya ng lahat ng kailangan namin. So, ayun, naisip ko lang dapat meron akong mga bagay na pinagkakaabalahan bukod sa pagpapalaki ng anak. Doon ko naisip mag-business hanggang sa napigilan yung kasi nag-pandemic. Yung pag-business ko before pandemic kasi is yung online. Nagsimula ako sa mga churros. Naging trending kasi yun yung churros. Tapos yung kinikita kong extra, yun yung nagiging parang budget namin pag may mga kailangan kami bilhin like gatas, diaper. Tapos, ayun na, hanggang sa dumating yung pandemic. So, sabi ko, kailangan tuloy pa rin. Hanggang sa naisip ko, bakit hindi ko gamitin yung talent na binigay sa akin? Marunong ako magluto. So, sinumulan ko siya sa mga pagluluto ng mga pulburon, yung mga puto, leche puto. Nagsimula ako sa mga maliliit na ganon. Hanggang sa, sabi ko, parang hindi enough. Although kumikita, so naisip ko, ang dami ko kasing damit. So, nag-declutter ako. Binenta ko siya. Nilatag ko lang siya sa labas ng bahay. Pumatok. Tapos nakaipon ako ng pampuhunan. So, doon ko naisip na bakit hindi ko subukan yung ukay kasi trending na siya. Pumuputok na yung word na ukay-ukay na dati iilan lang naman yung nagtitinda. So, kumuha ako ng isang bulto. Pinalad naman kasi magaganda yung nakuha ko, makukulay. Nabenta ko siya. So, kalahati pa lang yung natitinda ko noon, nabalik ko na yung puhunan ko. So, ang ginawa ko, kada nababawi ko yung puhunan, kumukuha ko ng another item. Hanggang sa dumami na yung ukay-ukay ko. So, ang nangyari noon, tuloy-tuloy nagla-live selling ako. Hanggang sa tumigil lang nung naoperahan. Dahil kailangan ko ngang magpahinga dahil yung tonsil ko is lumalaki. Dala na rin ng sobrang pagod. Hanggang ngayon, hindi na ako nagla-live. Pero dahil nga after operation, kahit ilang buwan pa lang akong may tahi, tinuloy-tuloy ko siya kasi sayang, andun yung kahit nandun lang ako sa bahay, kilala na kasi ako ng tao, pinupuntahan na lang ako. Ang ginawa ko is hindi na boses yung puhunan ko eh. Bumili ako ng cellphone, more on picture na eh, picture, video, so pinopost ko hanggang sa, meron pa rin naman bumibili. Tapos, yun nga, inaalam nila yung address ng bahay, pumupunta na lang sila. So, yun ang kagandahan kung consistent ka before na nagpo-post, kahit hindi ka na nagpo-post ngayon, pero alam nilang nag-uukay kasi nakilala ka na, pinupuntahan ka na lang ng tao. So, ayun, sa hanggang ngayon, nung lumipat kami dito sa 13, dinala ko yung business na yun. Hindi ko siya binitawan kasi iba rin kasi yung pakiramdam na ipo-provide mo rin yung personal mong pangangailangan bukod sa na-ipoprovide naman ng asawa mo. Yung business ko po is hindi naman din kalakihan kasi yung kinikita, pero masasabi kong nakatulong talaga sa amin sa pang-araw-araw, lalo na sa pangbili na ng ulam, lalo na sa mahal ng bilihin ngayon. Bukod sa naiipon ko kasi yung mga tinutubo niya, na nahuhugot ko siya pang emergency talaga. Bilang isang ina, na syempre may anak na umaasa, hindi ka pwedeng sumuko na lang kasi basta-basta eh. Parang kung ikaw nakakaramdam ka ng pinanghihinaan ka ng loob kasi hindi mo ma-meet yung standard na gusto mo base sa bagay na gusto mo mangyari, ang lagi mo na lang iniisip, laban lang, parang wag kang susuko, nanay ka, may mga umaasa sa'yo. Sa mga nanay na gusto mong magsimula, like, hindi lang naman sa ukay, sa pangkalahatan na rin naman. Hindi ka dapat panghinaan ng loob kasi may anak na umaasa sa'yo. Kailangan natin maging lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Naging mas lalo ako kasing napalapit sa Diyos. Yung mga tao na inaasahan mong malalapitan mo, hindi kasi sila yung magbibigay ng bagay na inaasahan mo. Diyos lang talaga. Sa Diyos ka lang talaga pwedeng kumapit. Wala nang iba. Kailangan mo magpatuloy. Kailangan mo lumaban sa buhay. Kasi alam mo, hindi naman habang buhay mahirap. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Ano ba ang kanilang pananaw tungkol dito? Ano ang ginagawa mo para magpatawad sa isang tao? Lalo na kung mabigat
ang ginawa sa iyo. Pakinggan po natin ang kanilang tugon at alamin natin kung ano naman ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol dito. Alam po natin ngayon na ang pagpapatawad is napakahirap gawin. But let us always consider that we're also human. We always made mistake. So for us to be able to forgive others is to reflect on ourselves na kung tayo ba nakagawa ng kasalanan is, do we also deserve second chance? And for others to do, para maka-forgive tayo is, first we need to deal it to ourselves, we need to deal it with God, and ayun, let us always prioritize love over the desire to judgment because this leads us to peace. Yun lang po. Siyempre, as a human, sasama yung loob mo sa umpisa. Pero pag nagpa-apekto ka kasi, ikaw lang din naman yung mas-stress. So, eventually, makakalimutan mo rin naman siya. Or kailangan mong kalimutan kasi para hindi ka ma-stress sa sarili mo. Yun lang. I guess it's knowing the heart that you have. Kasi if you know the heart that you have, despite of what the other person did to you, kahit gaano man kagrabe, if you know to yourself the kind of person that you are, eventually dadating din yung forgiveness. Hindi man siya agad-agad, pero over time, mababawasan yung hate if yun, merong hate. And also, I think it's part of it, a huge part of it comes with praying for that person. Kasi if you pray for that person and yung grace ni Lord, mababasbasan ka ng grace niya, then magiging okay na. Tao lang naman tayo, di ba? Si God nagpapatawad. Tayo pa ba? Ganon din sa akin. Andun pa rin, magpapatawad pa rin. Habang nabubuhay, ganon, patawad lang para at least magaan ang buhay. Personally, sa experience ko, hindi na ako umiimik kapag may nakagawa sa akin ng kasalanan. Hanggang sa makalimutan na lang yun, then magiging okay na lahat. Ang ginagawa ko po para magpatawad ng isang tao ay binibigyan ko po ng oras. Parang pinapahinga ko po yung isip ko, na binibigyan ko ng oras. Kasi habang tumatagal naman po, makakalimutan din naman po yan. To be honest, para sa akin, personally, ang hirap ng tanong na yan. Kasi, di ba, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Pero usually, pag ginagawa ko, pag may tao na nakagawa sa akin ng kasalanan, una, ini-ignore ko na lang yung tao. Binibigyan ko yung sarili ko ng time na siguro mag-heal yung pain. Then, pag okay na lahat, ako yung unang mag-approach sa tao, tapos kakausapin ko paano namin i-fix yung problema. And of course, prayer. Siguro para sa akin is empathy. So, ilagay mo din yung sarili mo sa sitwasyon niya. E di parang kung ikaw nagkasala din, tapos hindi ka papatawarin, di ba parang may burden kang dinadala. So, kung ilalagay mo yung sarili sa kanya, patawarin mo na lang para hindi niya maramdaman yung ganong bagay. Sa 6:15 ng Mateo, pakinggan nyo. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawari ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Sabi sa Biblia, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya hindi ka makakasumpong na ng sa buhay, ng kapayapaan sa puso. Pagka halimbawa, meron ka isang kapatid, nagkamali sa'yo, minsan 2-3 beses nagkamali, hindi mo na maalis-alis sa isip mo. Kasi, ang nasa salita ng Diyos na nag-aalis ng demonyo sa puso, ilang beses ba magkakasala kapatid ko sa akin, Panginoon, at patatawarin ko? Makapipito? Sagot ni Kristo, hindi ko sinasabi sa yung makapito, kundi makapitumpung-pito. Biro yung pag-aalalay ni Kristo yun sa'yo para malinis lagi ang puso mo. Kahit nakapitumpung-pito na yung kapatid mo, lilinisin mo pa rin puso mo, patatawarin mo pa rin. Meron
Minsan nagkamali sa kanyang kapatid. Tinandaan niya na yan habang buhay. Kawawa naman ang paglilingkod mo, kapatid. Nababaliwala na lahat yung ibang ginagawa mo dahil lang sa isang kapatid sa Diyos na meron kang daladalang masama, hindi mo pinapatawad, hindi mo kinakalimutan. Paano natin sasabihin malinis ang puso mo? Na pag yung mukha na yun ng kapatid nakita mo, umaalsa na agad yung galit mo, naiiba na agad ang ng mukha mo, yung aura ng mukha mo dahil minsang nagkasala. Tanggapin mo na talaga, nagkasala na yung kapatid mo sa'yo. Ang sabi ni Kristo, maka-70. Ang ibig sabihin, pag nakakasampu pa lang, mabait pa yun. Nakakasampu pa lang Nagkasala sa'yo. Okay pa yun dahil 10 pa lang. Maka-70 yung sinabi ng Panginoon Sino ba mas marunong sa'yo? Ikaw o ang Panginoon? Ang Panginoon ang may sabi, yung Diyos, yung Creator, yung gumawa sa atin. Pag nakita ka ng Diyos na gumawa sa'yo, nakahanda kang magpatawad hanggang sa maka-70, dadagdagan naman niya ang pagpapatawad niya rin sa'yo. Kaya giginhawa ang buhay mo. Giginhawa ang puso mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan dahil natuto ka ng diwa ng Diyos na magpatawad na maka-70. Kung yung Diyos na walang kasalanan, nakapagpapatawad ng higit sa maka-70, di lalo namang ikaw makasalanan ka rin. Sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan sa lahat at makapagpadama ng pag-ibig sa ating kapwa sa tuwing tayo ay mayroong mabuting pagkakataon. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Palit mo, te. Palit mo, te. Palit mo. Wow. Te, may notebook kayo, te. Pwede ipatanaw initin kung kilatanan, te. Gamay na, te. Kilatanan, te, yaon. Maligya man good ko para makapalit og school supply. Kapit naman good ang eskwela. I-compute rate kung pila, te. 85. 85? Sige, maikot, te. Kailan mo mo kwarta? 20 ro. Kane? 25. 25 sila? Oh, kani mga 20. Okay. Natay sila pero. Wala ka ba, te? Kasi dyan ako sila. Ako, bayan mo kita. Ito yung grade na ni mo. Grade 5. Duro ka na doon. Kuwang gis. Kuwang gis. Nurot eh? 61? Ate, dili man maigot kay hapit na sa kudang eskwela. Gusto na ako ng mga school supply. Aw, iba ka ni, mapalit ka. Oo. Kuha naman, 23. Kulangan pa. Ano, te, iyo ako kuhanan, te, hatagan, te. Salamat kayo, te, ha? Kanina mo kayo mo tanan. Pero ako makwarta, di man maigot, te. Magbenta na lang ko, te.
Balik ra ko. Ako na palit para sa iyo. Ha? Ako palit para sa iyo. Unsa ka ne? Dili, palitan ko sa supply. Tunod te? Oo, Ala te? Salamat te ha. Salamat tayo. Salamat kay may ako na mga school supply kay okay ra, if ani ang notebook. Okay ra te. Okay ra te. Sila na napatay eraser. Okay, patikak sa listahan. Papel di ay. Kasi mong grado ron school year. Mag-grade 5 te. Ay, intermediate paper na to. Ipalit ko na lang niya din ng bugas. Grade 5. Oo. Kaya wala pa man kwarta te. Anong hanglan man. Yelo na lang. Ha? Salamat te ha. Okay ra. Pag makahalin ko, kuhan, daghan, magbayad ra ko te ha. Na? Pag makakuan ko, bayaran tara mo. Salamat kay iyo kung gyud ng school supply. Daghan salamat po. Nara ni pagdala ha, kay matagak yung lapis. Salamat te ha. Salamat te. Thank you po ha. Salamat. Pag ikumot po na kung kuhan ba nga, magunahon na nga. Nabay po ko yung anak. Wala na ginagawa siya gipabayad. Ako na yung magbayad ato. Kibali ba, di po man po siguro kawalan sa to mo hatag og tabang gamay lang man gid pudto nga kantidad sir, di man gid pudto ikakuan. Kuan ba ya lahi ra gyud kaayo imuhang kuan nga ikaw mo'y makatabang kanang kaysa ikaw mo'y tabangan. Pag makahalin ako te, bayadan tara ko te na. Ayun na, okay na. Salamat te. Thank you te ha. Gusto mo kay ate, magkaroon ka sa Oh, thank you po te. Bye. Salamat te. Like, naawa na ako sa batang yun kasi bata pa siya tapos ganun na nagtitinda. Sabi niya, huwag na lang ate, kulang yung pera ko, ganyan. Tapos sabi ko, bakit di ko na lang bigay yung sinulat niya sa papel? Hindi naman yun gaano kamahal. Like, makakaya ko naman yung bayaran kahit pa umabot pa yun ng magkano. Payak siya, like, payak na talaga siya, kaya gusto ko nang umiyak nung time na yun. Tapos pinipigilan ko lang kasi sobrang gaan na feel ko na gusto niya talagang mag-aral, like ganyan, para sa pamilya niya. Like, hindi madali ang sitwasyon natin ngayon, lalo na ngayon na tumaas yung mga bilihin. Sobrang gaan sa puso pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Pray lang mo perminti kay God. Kaya nara na siya, i-guide mo always. Og sa mga tao nga, dili pagduha-duha og tabang, more blessings to come para sa inyo ha. And God bless you always. Tayo po ay mayroon ngayong kasalukuyang ginaganap na medical mission sa Orani National High School Annex, kung saan po ay naroon din nating mga kababayan mula sa Barangay Apollo at Barangay Parang-Parang. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang alas 5 ng umaga at tatagal po ito hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Kaya yung mga nandyan po sa area na yan, maaari po kayong magsadya. Ito po'y bukas para sa lahat. At wala tayong itinatangi, anuman po ang inyong religion, anuman ang inyong political affiliation, kulay, lahi, wika, at kahit po hindi pa kayo dyan sa barangay po na yan. Pero ngayon po, ang ating pinagsisilbihan ay ang mga taga-barangay Apollo at barangay Parang-Parang, yung around the area po
dyan sa lugar na malapit sa Orani National High School. Kaya bukas pa po ito at kasama po ang ating mga kapatid din mula po sa MCGI na nagpapakasangkapan naman po na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Saglit tayong makibalita sa kanila. Good morning po sa inyo dyan sa Orani National High School. Kumusta po? Rise and shine! Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay. Para po sa ating live update ngayon, nandito po tayo sa Orani o sa bayan ng Orani para naman mapagserbisyuhan po, gaya po ng sabi niyo Kuya, ang ating mga kababayan mula sa Barangay Apollo at Barangay Parang-Parang. At kanina pa lamang pong alas 5 ng umaga Kuya, as soon as yung registration po natin ay nag-open, ay nagsimula na rin po yung pagdating ng ating mga kababayan para agad na makapag-register sa mga services na i-avail nila ngayong araw. At syempre po, habang naghihintay yung ating mga kababayan dito, Kuya, ay may inihanda naman po yung ating mga kasama dito na libreng almusal. Ayan, meron po tayong mainit na lugaw para ngayong umaga. Para habang sila po ay naghihintay, ay pwede na po silang makakain. At syempre po, meron pa rin po tayong process na sinusunod dito, Kuya? So, from registration area po natin, magpro-proceed po sila sa ating vital signs area. Diyan kasama po natin ang ating UNTV News and Rescue Team para sila naman po ay kuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information pa po na kakailanganin ng ating mga doctors mamaya. And then after that, ay pwede na po silang maupo at mag-proceed sa kanilang respective waiting area bago po sila i-guide ng ating mga kasama papunta sa kanilang consultation area with our doctors. And syempre po Kuya, kung sila naman po ay resetahan ng gamot, hindi na po nila kailangan lumabas pa at maghanap sa iba't ibang butika ng kanilang mga kailangang gamot dahil pwede na po nila yung i-claim dito sa ating MCGI Pharmacy for free. Basta po available dyan sa ating pharmacy, pwede po nilang i-claim ngayon din pong araw. At Kuya po, para po sa ating mga available services ngayong umaga, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation. Sa dental services po, meron po tayong tooth extraction, meron po tayong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na gustong magkonsulta ng kanilang mga legal matters, ay open po ang ating legal consultation area mamaya with our attorney. And syempre po, bukas po ang ating free haircut po para sa mga kalalakihan. Hatid po sa atin ng ating mga MCGI barbers. At syempre po Kuya, kunin ko na lang din po itong opportunity na to acknowledge yung ating masisipag at talagang masiyahin na MCGI volunteers and staff na atin po nakakatulong every Monday sa pagbibigay po ng mga libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Yes po Kuya, ito po ay every Monday at gaya po ng sabi ninyo Kuya, open po ang ating registration hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga or 9 a.m. Kaya naman po sa mga kababayan natin dyan na may dinaramdam or gustong may ipacheck, wag na po kayong magdalawang isip pa dahil lalo na po kung malapit po kayo dito sa ating area, ay pwede pa po kayong humabol. Dito po tayo ngayon sa Orani National High School Annex. And kung alam po ninyo itong ating venue at kung malapit lang po kayo, pwede na po kayong humabol dito. And muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating kapwa, lahat po ng ating services at mga gamot, maging hanggang sa pagkain po, ay wala po tayong kailangang bayaran dito. And lahat po dito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Basta po nangangailangan at kaya nating tulungan ay welcome po kayo dito sa ating MCGI Clinic. And God willing, magkita-kita naman po tayo sa mga susunod pang MCGI Clinic updates dito sa Bataan. At abangan nyo po kami sa susunod na linggo or sa susunod na araw ng Lunes, diyan naman po sa Barangay Tugatog. Sa Tugatog, Covered Court. At ito po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa ating mga kapatid na nariyan ngayon sa pakikipagkaisa ninyo sa ating kasalukuyang isinasagawang mga medical mission para po sa ating mga kababayan sa Barangay Apollo at Barangay Parang-Parang dyan po sa Orani, Bataan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI sa iba't ibang panig ng daigdig. Keep on shining
and keep on caring. At tuloy po ang atin namang isinasagawang mass indoctrination. Mamayang gabi, nasa ika-6 na araw na po tayo. 7 p.m. po yan, Philippine Standard Time. Ito po ay pag-aaral ng mga doktrina, aral ng ating Panginoong Hesukristo na magiging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating namang segment na Rise and Shine ay inyo pong napapanood dito sa Good Morning Kuya program every Monday, 6 o'clock in the morning. At tuloy pa rin po ang ating mga public services sa serbisyong bayanihan, Monday to Friday, alas 4 naman po yan ng hapon. Samantala, ang MCGI Charity Centers po ay nakabukas at every Monday po ay nagsisilbi sa atin pong mga kababayan sa Valenzuela City. Ito po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Alas 5 na umaga hanggang alas 9 din po ang atin pong registration dyan. Every Tuesday naman po, ang MCGI Charity Center sa Parañaque City ay nagsisilbi po sa inyo sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At every Wednesday naman po sa Quezon City sa number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon. Alas 5 din po na umaga hanggang alas 9 ang atin pong registration. Samantala, every Thursday ay nagsisilbi po ang MCGI Charity Center sa Tagum City, Davao del Norte sa Acaso Compound, Barangay Apocon. At 6 to 11 naman po ang ating registration dyan ng umaga. Every Friday po ay magkasabayan po ang ating Marikina City MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue at sa Tuba, Benguet na nasa 3rd floor ng Emerald Sky View Center, Barangay Poblacion Aspiras. Yan naman po ay 7 to 12 noon ang atin pong registration po dyan. Open po ito para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. At ganun din, Monday to Friday, dire-diretso po ito. Ang MCGI Diagnostic Center ay naglilingkod naman po sa inyo sa Barangay MacArthur o Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, MacArthur Highway. Yan po ay Monday to Friday. Samantala, this coming May 11, tayo po naman ay meron ding scheduled medical mission sa Barangay Tugatog sa Orani sa Bataan. Kung lolobin po ng Panginoon, magkita-kita po tayo dyan. Sa mga meron pong stub para sa ating MCGI Free Store, sa Bagak Bataan po ay nakabukas naman yan Tuesday and Thursday sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Maaari po kayo makapagsadya para po sa ating mga kababayan na meron po namang mga stubs na nakuha para sa ating MCGI Free Store. Yan po ay bukas para sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong lahi, wika, reliyon o ano man ang inyong political affiliation. Kami po ay sa tulong ng Diyos ay ibig na maging maliit na kasangkapan na ang kanyang kabutihan ay makarating sa ating mga kapwa-tao na higit po na nangangailangan. On that note, kami po naman ay pansamantalang papaalam sa inyo at iiwan namin ng isang awiting nagpapaalaala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asa tayo mula sa Diyos na dapat panghawakan at sampalatayanan. Sa kanyang rendition ng awiting Ikaw ang Pag-asa, narito po si Brother Vince Cerceda para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Keep on shining and keep on caring. Good morning.